Friendships, nagtutuwid, nagpapalakas, o nagpapahamak sa buhay mo. An old saying says, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Malaki ang impluensya ng iyong mga kaibigan sa direksyon na tatahakin mo. Sabi ng Proverbs 13 verse 20, "Ang lumalakad kasama ng marurunong ay magiging marunong. Ngunit ang kasama ng hangal ay mapapahamak." Ang pagkakaibigang nakasentro sa Diyos ay nagdadala ng buhay at pagbabago. Napaka-importante na magkaroon tayo ng tamang mga kaibigan. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito about friendships. Mahalaga ang may kasama because we were not created to be alone. Sabi ng Ecclesiastes 4:9-10, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa kapag dadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya in any aspects of life. Napaka-importante na meron tayong kasama sa buhay. In fact, yan ang pangako ng Panginoon sa atin that He will never leave us nor forsake us. Ganyan kahalaga ang kasama sa buhay. But why friendship matters? Number one, we have to understand that your friends influence your direction. Sabi ng Proverbs 13:20, kapag sumama kang kasama ng mga wise, you will be wise. They will influence your decision, they will influence how you think, they will influence the things that you do, yung mga bagay na sinasabi mo, malaking bagay yan eh. Pero pag kasama ka ng mga hangal, mapapahamak ka dahil sa kahangalan nila. Ito yung sinasabi ng Bible na yung direksyon na tinatahak ng isang tao, malaking factor niyan, yung mga kaibigan na kanyang kasama. Tignan niyo si David at si Jonathan. Alam natin na si Jonathan ay anak ni King Saul. At alam natin na si David ay anak ni Jesse. Si David ang magiging susunod na hari ng Israel dahil inanoint siya ni Samuel. Pero si Jonathan dapat ang susunod na magiging hari kasi siya yung anak ni King Saul. Medyo weird yung pagkakaibigan nila, no? Kaya itong si Saul, gusto rin niyang patayin si David kasi nagiging threat itong si David sa kanilang trono, sa kanilang lineage. But despite of that, yung pagkakaibigan ng dalawang ito, hindi nila hinayaan na yung bagay na yun ay maging hadlang para sa kanilang paglapit bilang magkaibigan sa Panginoon. In fact, pinagtatanggol pa ni Jonathan itong si David mula sa kanyang tatay na si Saul. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin, tignan nyo sabi ng Bible, ang pananampalataya niya sa Diyos. Tapos kung babasahin niyo yung story na yan, yung mga verses pababa, makikita ninyo na silang dalawa ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Yung mga kaibigan ba na meron ka ngayon ay nilalapit ka sa Diyos o nilalayo ka sa Panginoon? Think about that. Number two, godly friends build you up. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Ang bakal ang naghahasa sa kapwa-bakal, tayo naman ay matututo sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Kaya mahalaga na meron tayong makadiyos na mga kaibigan. Kasi kung gusto nating mahasa sa isang spiritual na buhay na makadiyos, kailangan natin magkaroon ng mga makadiyos na kasama. Maalala niyo yung kwento ng apat na magkakaibigan tsaka isang paralisado. Na itong mga magkakaibigan na ito, nakita nila napakadaming tao, hindi sila makapasok kay Jesus. So what they did, umakyat sila sa taas ng bubong, binutas nila, tapos doon nila pinadaan yung kanilang kaibigan para lang madala sa paanan ng Panginoon. Surround yourself with friends who will tear a hole in the roof, lift you up, and carry you down to the feet of Jesus. Number three, wrong friendships can destroy you. Oh, mabigat yan. Huwag kayong palilinlang sa kasabihang yan. Sa halip, itong inyong paniwalaan. Sabi ni Paul, ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Bad company corrupts good character. Ang isang magandang kamatis, kapag inilagay mo sa isang bulok na set ng kamatis, mabubulok din siya eventually. Tignan niyo yung nangyari kay Amnon and Jonadab. Sa 2 Samuel chapter 13 verse 1-5, inidyukan nito ni Jonadab itong si Amnon na gumawa ng kasalanan laban kay Tamar. Gusto kasi nito ni Amnon si Tamar tapos sinulsulan nito ni Jonadab, "Ganito gawin mo." At ang nangyari, nakagawa ng malaking kasalanan itong si Amnon sa impluwensya ng tao na ito. Dapat nating makita
na napakahalaga ng mga kasama dahil sila yung mga taong naririnig natin, pinapapasok sa puso natin, at sila lagi yung mga tumatakbo sa isip natin. So we need to have wisdom in friendships. Paano natin ito isasabuhay bilang isang Kristiyano? Number 1, choose friends wisely. Ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan, ngunit ililigaw ka ng taong masama. Piliin mo lang yung mga tao na talagang mag-i-impluwensya the way you think and the way you decide. Napaka-importante ng mga close friends, pero yung close friends na maglalapit sa iyo sa Panginoon. Na tulad ng 4 na magkakaibigan, talagang binutas nila yung bubong. Dinala nila yung kanilang kaibigan sa Panginoon. Umakyat sila para lang maranasan ng kanilang kaibigan ang kagalingan mula sa Panginoon. Choose friends wisely. They will be a big factor in your growth bilang isang Kristiyano at bilang isang tao. Number 2, be a godly friend. Sabi ng John 15:13, wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ikaw mismo, maging makadiyos ka na kaibigan sa kanila. Hindi tayo mga Kristiyano ang dapat maging mga kaibigan na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Kundi tayo yung maging impluwensya para mapalapit sila sa Panginoon. Kung hindi pa kilala ng kaibigan mo ang Panginoon, magkaroon ka ng desire na mailapit ang kaibigan mo na yan kay Kristo. Have that desire na dalhin sila sa church. Ikaw yung maging liwanag para sa inyong friendships. Be a godly friend. Number 3, set boundaries. Yan. Importante to. Sometimes, too much closeness permits irreverence. Pag masyado na tayong close sa isa't isa, nakakalimutan na nating galangin yung isa't isa. Pero bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, dapat mong maintindihan. Sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Hindi lahat ng opinyon, hindi lahat ng tao papapasukin mo sa puso mo. Kailangan may boundaries. Parang sa bahay lang, hindi sa lahat ng parte ng bahay mo, hindi sa lahat ng parte ng buhay mo, hindi sa lahat ng parte ng problema ninyo, dapat makapasok sila. Hindi para harangan yung friendships and trust, kundi para protektahan din ang ating mga decisions at protektahan din tayo at protektahan din natin mismo ang ating sarili. So set boundaries. Pag-isipan mo to. Ang mga kaibigan ko ba ay tumutulong sa faith ko o sumisira nito? Anong klaseng kaibigan ako sa iba? Nagbi-build ba ako o nakakasira ako sa kanila? May kailangan ba akong i-let go the friendship para sa growth ko? Tandaan mo to. Ang mabuting kaibigan ay regalo ng Diyos upang tayo ay tumatag sa ating pananampalataya. Be a godly friend. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson ay maging isang malaking pagpapala po sa inyong mga life groups at sa inyong mga ministries, sa mga kabataan at maging sa mga adult na inyong tinuturuan. See you po sa next class natin sa ating mga life group lessons.